Kabi-kabilang sunog na naman, mahigit 300 pamilyang nasunugan sa Parañaque habang sa Quezon City natupok din ang maraming bahay. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Wala na, hindi kaya yan. Ito nung gawin. Mahangin eh. Tulong-tulong sa pagbuhos ng tubig ang mga residente matapos sumiklab ang sunog sa Barangay Tandang Sora, Quezon City, pasado alas 11 ng umaga kanina. Rumispondi rin ang ilang bumbero pero kumalat ng apoy sa maraming bahay. Tumagal din ng nasa 2 oras bago idineklara ang fire out. Sa tala ng barangay, nasa 33 bahay ang nasunog at 43 pamilyang apektado. Ang 68 anyos sa si Lola Cristita, naghihinagpis sa pagkamatay ng aso niyang silangga na 6 na taon na sa kanilang pamilya. Katabi niya lagi yun. Matagal na yung alaga namin, kaya iyak ng iyak yung asawa ko. Kaya ngayon hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kaya ako pumunta dito dahil yung aso ko tinignan ko baka nandoon kahit makita ko man lang kahit patay na. Si Eddie naman, piniling ipamigay na lang ang mga natira sa tindahan niyang nadamay sa sunog. Okay lang po, kaysa para mapakinabangan po. Kawang-gawa na lang po eh. Wala tayong magawa eh. Trahedya talaga yan. Inaalam pa ng BFP ang pinagmulan ng sunog, maging ang kabuang halaga ng pinsala. Parang bukan. Malaking apoy ang lumamon sa hilera ng mga bahay sa Lovin Street, UPS 5, Barangay San Isidro, Parañaque kagabi. Dahil makitid ang mga daan, lumusot pa ang mga bombero sa Manila Memorial Park para maabot ang ilang nasusunog na bahay. Naging problema natin yung sa supply ng tubig, no? Yung hydrant natin medyo malayo dito. Tapos yung involved natin na structures is narrow yung daanan at tikit-tikit yung mga bahay. Kaya gano'n na lang kabilis yung takbo ng apoy. Ayon sa mga residente, maghahapunan na ang karamihan sa kanila nang sumiklab ang sunog pasado alas 7 kagabi. May narinig kaming mga bata na tumatakbo, sunog daw. Ngayon, pag sabi ng mga bata na sunog daw, lumabas na po kami. Tumagal ng mahigit 7 oras bago idineklara ang fire out. Sa tala ng barangay, 160 bahay ang nadamay sa sunog. Higit 300 pamilya naman ang apektado. Inilikas muna sila sa 2 covered court. Inaalam pa kung ano ang pinagmulan ng apoy. Sa datos ng BFP, mayroon ng halos 2,800 sunog na naitala sa bansa mula noong Enero hanggang kahapon. Mas mataas yan kumpara sa higit 2,200 lang sa parehong panahon noong nakaraang taon. Katumbas yan ng 25% na pagtaas wala pa mang Fire Prevention Month. As of now, ang masasabi po natin is more on kakulangan po talaga ng ating community pagdating po sa fire safety. Although contributory itong pagkainit ng panahon na mabilis po ang pagkalat at paglaki ng mga apoy natin, lalong-lalo na kung light materials ang involved. Nagpaalala rin ng BFP sa mga nangungunang sanhi ng sunog, gaya ng naiiwang electrical appliances, kandila o gasera. Habang ang nangungunang dahilan ngayon, itong pong mga kababayan natin na nagsisigarilyo dahil para po sa ating kaalaman ay top 1 cause po of fire ngayon ay itong smoking or lighted cigarette. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.